Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Acts, aklat po ng mga gawa. Chapter 5, verses 41 and 42. Nilisan ng mga apostol ang Sanhedrin at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng panlalait alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay upang magturo at mangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Spiritual challenges. Meron ba tayong mga pagdadaan ng spiritual challenges, mga Kristiyano? Meron po. At isa po dyan yung tinatawag na persecutions. At huwag kayong mag-aakala na ang pagiging Kristiyano ay bed of roses. Akala kasi nung iba, pag ikay naging Christian, solve na lahat ang problema mo agad-agad. Hindi po papayag si Satanas na ganun kadali ang iyong magiging buhay. Kaya gagawa siya ng paraan para ikaw ay i-persecute sa iyong pananampalataya. At yan po ang naranasan ng mga apostol. Sila po'y nakukulong sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sila'y nauusig dahil sa kanilang pangangaral sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. At ganun din po tayo. So alamin natin, saan ba nagmumula ang persecution? So unang-una po dyan, makikita natin si Satanas talaga ayaw niya na maipangaral ang salita ng Diyos, ang mabuting balita. Sa Mark chapter 4 verse 17, maging ang ating Panginoong Jesus nagpaalala. Ang sabi? Darating po yung mga troubles and persecution at marami po. Sabi dyan, they will quickly fall away. So mapapansin nyo sa Mark chapter 4 verse 17, sabi diyan, they are persecuted because of the word. So, ang salita ng Diyos pala, ang pinipilit na agawin ni Satanas sa buhay ng maraming Kristiyano. Kaya mapapansin nyo, agad-agad yan, sasabihin sa inyo ng inyong mga kaibigan, bakit pa Bible ka? Ano ba yung Bible na yan? Hindi totoo yan. Kathang isip lamang yan. Ayan po'y lumang tugtugin na. Nung panguna sinusunog na ho ang Biblia. Pinipersecute na po. At lagi niyong tatandaan, paulit-ulit lamang po ang ginagawa ni Satanas sa salita ng Diyos. Pinipilit niya itong i-persecute pero hindi siya nagtatagumpay. Anong mga panahon na may mga na-raise na mga leaders na mga communist, mga katulad ni Hitler na hindi naniniwala sa Biblia, at yung mga taong sabihin na natin matitinding mga atheists, lahat yan ang agenda nila, pansinin po ninyo, ay ang Biblia ay pigilan. Kaya nangyari po nung unang panahon, ang Biblia laging nape-persecute, sinusunog, at pinipigilan yung pagpapalimbag nito. Kaya si Satanas, yan ang kanyang ginagawa. Akala natin tayo kaagad yung pinipersecute, Hindi po. Yung Word of God. Malinaw po sa Mark chapter 4 verse 17. Pangalawa, mapapansin ninyo, sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Kung gusto nating mamuhay ng godly, at ang sabi ng Biblia, tayo ay mape-persecute. Kaya papansin nyo, sa inyong mga kaibigan, sabihin nila, iba ka na ngayon. Anong nangyari sa iyo? Kasi hindi mo na ginagawa yung kanilang mga gawain. Lalo na yung mga kabarkada mo sa inuman dati, yung mga kaibigan mo na nagbibisyo, nagsusugal, at kung ano-ano pa, ang sasabihin sa iyo, ay iba ka na ngayon. Anong nangyari sa iyo? Kaya alam ko marami sa inyo ganyan ang naging karanasan. At masakit po yun, pero tanggapin po natin yung sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 12. Kung gusto nating mamuhay ng godly life, kailangan handa tayo sa persecutions. Talagang darating po yan. At pangatlo, mapansin niyo dito sa 1 Peter chapter 4 verse 14. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you. Yun naman pala, pagkadala-dala natin yung pangalan ni Jesus, katulad po ng mga apostol, ng mga early church,
believers, at pinipilit nila talagang i-preach ang pangalan ng Panginoong Hesus sa lahat ng dako, maging sa bahay-bahay. Ganon sila katapang. Ayan po, talaga po ang nangyayari po ay napipersecute sila. Kaya tayo rin, ay mapipersecute. Kaya isipin nyo na lamang, minsan sasabihin sa inyo ng inyong mga kamag-anak, ba't ka nagpalit ng relihiyon? Anong nangyari sa iyo, no? Ay, yung persecution manggagaling mismo doon sa mga taong malapit sa inyo, maging sa mga kamag-anak ninyo, magulang, kapatid. Kaya yun ang paalala sa atin ng Panginoong Hesus, kapag namuhay tayo para sa mabuting balita, ay maging yung ating mga malalapit na kamag-anak sa buhay, talagang mapipersecute po tayo. Kaya sabi sa verse 16, if you suffer as a Christian, do not be ashamed. Praise God that you bear that name. Kita po ninyo, Huwag daw po tayong mahiya. At purihin natin ang Panginoon dahil dala-dala natin yung pangalan ng Panginoong Hesukristo. At mapapansin nyo sa verse 14, ang sabi dyan, pagka tayo po ay napipersecute in the name of Christ, you are blessed. Blessed pala tayo, kahit napipersecute tayo. Sabi dyan, for the Spirit of glory and of God rests on you. So anong aasahan natin sa mga taong nakapaligid sa atin? Unang-una, iiwasan ka, lalayuan ka, para kang may sakit, na nakakahawa. At maging handa kayo doon. Number 2, mapapansin nyo, kung kayo galing sa isang religious family, pipigilan ka. At sabihin, ba't ka nagpalit ng relihiyon? Anong nangyari sa iyo? Ba't pa-Bible ka na ngayon? Maging handa po tayo doon. At ito yung mahirap, baka hindi nyo kayanin ito, ipapahiya kayo ng ibang tao. Lalo na kung nangangaral kayo ng mabuting balita. At ako po, sinasabi ko po sa inyo personally, ay madalas po ako noon ipinapahiya. Hanggang ngayon, pag ako'y nangangaral ng salita ng Diyos. Kasi maraming tao talaga na against sa Word of God. Kaya ano pa ang dapat nating gawing reaksyon sa mga taong ito? Panalangin natin, pray for those who persecute you. At patuloy nating i-preach yung message, yung gospel. Huwag tayong titigil. Yun ang ginawa ng mga apostol. At i-reach out natin yung mga taong ito ng may pag-ibig. Yung iba kasi, pagka ikaw ay na-persecute, yung iba tumatapang, yung nagagalit na para bagang pinipersonal. Huwag po nyo ipipersonal yung pong persecution. Manatili tayong nagre-reach out sa kanila ng may pag-ibig. At higit sa lahat, praise God! Gayahin natin yung mga apostol. Nagre-rejoice sila kahit sila ay napipersecute. They are rejoicing, sabi dyan. At in the midst of persecution. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.